Hello, hello, hello. Magandang buhay. So, nandito ulit tayo sa Luya dito sa area 2, guys. Ayan. So, tatapusin lang natin yung konti na lang doon na hindi natin nabungkal. So, bago tayo magtrabaho, guys, meron kasi nagtatanong, sabi niya, ayan o, ma'am, paano nyo po i-stack yung gagawing binhi kung sa Mayo pa ang taniman, sabi niya. So, ganito yan, guys. So, bali ito guys, yung na-harvest ko dito. Yung na-harvest ko dito sa area na ito guys. Yung gagawin kong pangbinhi, nilagay ko dito. So, nilagyan ko lang ng mga ganito, bakod, para safety. Para safe. Ayan. Ito po guys ay 17 sacks. Puno po yan. Yung nilagay natin. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Pakita ko lang sa inyo guys. So, bale ito guys. Oh, ayan. Ito. So, ang ginagawa lang, ganito lang ang ginagawa namin guys. Ayan. So, bale tinatakpan lang namin siya ng dahon. Nilagay ko lang yan sa sako guys para alam ko kung ilang sako yung itatabi kong binhi. Tapos, ayan, nilagyan ko lang ng mga bakod. Tapos, lagyan natin ng mga ganito, mga dahon. Ito yung dahon para hindi mainitan. Aabot yan ng hanggang May. April, May, ganun. Tapos, so yung iba guys na gagawin nating pangbinhi, andun sa bahay, nilagay natin dun sa loob ng bahay, tapos meron dun sa labas. Yun naman guys, yung harvest natin dyan sa may malapit sa daan. Yan. So, papakita ko rin sa inyo guys. So, ayan, ito yung kasama nung nilagay nating, pangbinhi. So, ganito yung ginagawa namin. Pwede namang ipasok sa loob, ganun. Kasi nung last year, dito ko din nilagay yung hinarvest natin dyan sa kabila. So, ganyan lang yung ginagawa namin ng pag-i-stack ng binhi. Ayan, meron din dito. Tinakpan lang namin ng dahon. Ganyan. Inano na ng mga manok. Kaya, ayan. So, ganyan guys. Ganyan lang yung ginagawa namin. Ini-imbak namin dyan. Tapos, meron pa doon. Pero sa binhi ng tita ko yan. Yung nandyan. Ito natin. Ayan. Ito guys ay hindi nakalagay sa sako yan. Basta inimbak niyan lahat dyan. So, makapal yung nilagay niyang na pier. Tapos, meron pa doon. So, ganyan lang guys ang ginagawa namin ng pag-iimbak ng binhi. Nilalagay lang namin dyan. Tapos, pusang tubo na rin yan. Uusbong na yung tubo niya pagdating ng April. Kaya itatanim na natin ng April yan. Minsan guys, maaga. Mga February ganun. Umuusbong na yung tubo niya. Tapos, kung naaalala nyo guys, yung luya na nakalagay dito. Ayan. So, wala na. Nahugasan na yan. Naibenta na rin. May luya dyan noon. So, nahugasan na yun. Hindi ko na na-videohan yun kasi habang hinuhugasan yan, nag-harvest naman tayo dun sa taas ng bahay. Dun sa kalsada. So, ayun guys. Ganyan lang kami mag-stack ng binhi. So, ngayon ay, ito yung iha-harvest naman natin. Hanggang dyan. Kunti lang ito guys. Mga isang sako lang yan mahigit. So, tatapusin natin yan kasi yan yung hindi natin natapos dito. Ayan. After nito guys, mag-umpisa na tayo doon sa banda doon. Meron tayong konti dyan na tinanim din. So, i-harvest natin.
para makapagbenta na tayo guys. So, ito na guys, yung na-harvest natin dito. Meron tayong naisakong isa. Papabuhat natin yan mamaya sa kalsada. Tapos ito, may napili akong konti na pangbinhi. Tapos, merong kalahati na sako na kasama nito. Ayun, dinagdag ko yung natira doon na hindi ko na isako noon. So, bali dalawang sako yan. Isa, tsaka dalawa. So, ayan guys, ang ating na-harvest dito. Thank you very much guys sa inyong panonood.